Salamat, iho. Wala ko naman. Magkano ba? Huwag na ho kayo magkabala. At siya nga pala, kung pupunta ako ng bayan, ano gagawin ko? Basta ho, hilahin nyo lang yung lubid na yan. Oo. O sige, lalakad na ako. Sige, sandali ho, padre. Bakit? Marami ho ba kayong kilalang santo? Marami. Bakit mo tinanong? Wala ho. Sabi ko na nga ba eh. Sige, doon kayo! Ikaw, kunin mo yung sumasayaw. Bas! Bas! Dito na lang. Yung suspect nasa taas. Kayo, kay Charles. Kayong dalawa, sumama sa akin. Pare, kanan mo dyan sa kanto, ha? Kanan mo sa kanto. Ikanan mo. Kanan. Babangga tayo! Babangga tayo! Para! Para! Uy! Bayaran mo ako! Ba't ako magbabayad? Pinasag mo yung aquarium ko eh! Bayaran mo ako! Ikaw ang magbabayad! Uy! Uy! Sino yun? Anong? Ang akin to! Uy! Uy! Aray ko! Saan ka pupunta? Aray ko! Itaksi ko! Katsawan! Katsawan! Punta na retiro. Corner rin sa Panawe. Nakasunod kami. Pinapalit tayo!
Parang awa mo na. Mister, tulog na yung taxi ko. Sir! Tama! Ah! 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 Parang awa mo na. Walang-walang na yung taxi ko eh. Hindi ako kasama nito. Nadamay lang ako eh. Buto hindi kanya to. Hoy! Sumutamaan! Pwede! Sabatay! Naku, ayun sila. Gasolina! Hoy! Bumalik ka rito! Naku! Kayong dalawa, habulin niyo! Yes, sir! Tingnan mo ron. Bakit? Sir, may aso. Nanakaw! Bumalik ka rito! Nakabit! Ikutan niyo ron! Tayo! Salubungin niyo! Bilis! Nabulag ako! Hindi ako makakita! Hindi pala. Pero ano kaya lugar to? Saan ako naroon? Malinis, sir. Halika na.
Calling headquarters. Si Castro, maiwan ka na rito. Kayong dalawa, doon kayo. Ikaw, sumama ka sa akin. Yes, sir. Ikaw na naman! Talagang ginagaya mo ako, no? Hindi mo na ba ako talaga titigilan? Dahan-dahan ka magsalita, ha? Tsaka anong pakialam ko sa buhay mo? Ikaw nagdala ng kamalasan sa akin, eh. Bibilis-bilisan ka, ha? Aray! Nakakasakit ka na! Tigilan mo na yan, papatulang kita. Alam ko yan. Puro ka kalokohan. Ayun, naabulan tayo ng pulis. Bahala ka sa buhay mo. Dito ka. Gusto mo? Dito. Teka, hindi nga pala ako marunong lumangoy. Pero marunong ka tumaloy. Oo. Sir, asa na? Wala. Alam mo na yung mga yun. Pare! Pare! Teka! Ikaw na naman? Di ba ikaw ang dahilan kung bakit nawasak yung taxi ko? At ikaw rin ang dahilan kung bakit nalaglag tayo sa tubig. Oo. At ako rin ang dahilan, kaya ka buhay ngayon. Bakit? Ano ba nangyari sa atin? Wala naman. Tumalon tayo sa tubig. Kakawag-kawag ka. Hindi ka pala marunong lumangoy. Tao lang ako. Kaya sinagip kita. Ah, ganun ba? Salamat, ha? Wala yun. Kaya ngayon, magkanya-kanya na tayong buhay. Manos na tayo. Ano? Ngayon pa tayo maghihiwalay? Kung kailan buhay ko? Malamang pati yung mga pulis, akala kasama mo ako sa mga... Bagay. Maganda na rin ito nangyari sa buhay ko. Medyo nag-iba ang takbo ng kapalaran ko. Bakit? Eh kasi, sawang-sawa na ako sa buhay Maynila. Ang tagal ko na nagmamaneho ng taxi, hanggang ngayon wala pa ako naiipon. Isang araw ko lang mahuli sa pagbabayad ng bahay, gusto ka na nilang isili elektrika. Tapos nakadagdag pa ako sa problema mo. Okay lang yun. Ganito naman yata ang papel ko sa buhay. Tigasalo ng problema. O nga pala, bakit nga pala hinahabol ng mga pulis?
Dati akong seminarista. Pare, nakikiramay ako. Salamat. Ang mahalaga, nabigyan ko ng katarungan ng pagkamatay ng aking mga magulang at kapatid. Yun nga lang, hindi na ako makakabalik sa dati kong pamumuhay. Bakit kasi tumakas ka pa eh? Papatayin din nila ako. Kaya nagbakasakali rin ako. Nakatakas ka nga. Habang buhay ka naman takbo ng takbo, mapapagod ka rin. Di bali na. Anong plano mo? Magtatago muna. Magpapalamig. Ikaw, Maghahanap muna ng pagkain. Kanina pa sumasakit ng sikmura ako eh. halika nga dito. Bakit? Teka muna. Eh, ba't ako nauuna? Hindi naman ako nagugutom. Akala ko nagugutom ka rin eh. Saan kaya yung kusina rito? Ba, ewan ko. Hanapin mo. Dito ako may iwan. Okay. Dito ka lang? Bakit? Wala. Sige. Tagal naman nun. Pati ata palayo, kinain na nun. Anong ginagawa mo dyan? Kumakain. Eh, baka marinig ka. Hindi tayo maririnig. Bakit? Dahil habang nagpapahiyang sila, nagpapahiyang din tayo sa pagkain nila. Anong napapahiyang? Tingnan mo. Nagpapahiyang. Eh, nakaupo eh. O, umupo ka na rin. Ayos ah. Parang sarili mo tong bahay. Pwede humingi. Sige. Change me. Anong change me? Ibay mo ako.
Baduy, ah. Masarap ba? Kumayo ko. Sa akin lang ito kinakain mo. Tanungin mo to. Masarap. Masarap ba? Masarap daw. Masarap ano? Saan tayo pupunta? Sumunod ka sa akin. Mama pulis! Mama pulis! May magnanakaw! Saan? Doon! Sigurado ka? Oo! Oh, tara! Tara! Teka. Alas 2 na madaling araw? Hindi kaya sila yung magnanakaw? Baka nga. Tara, huli natin. Alam mo, dali! Ikot mo! Paspas! Dali! Paspasan mo! Dalihan mo! Sige! Bangka! Sakay! Anong gagawin natin? Magbabangka tayo para huwag tayo abutan ng pulis. Marunong ka ba niyan? Dati akong bangkero. Sakay! Sigurado ka, ah. Hoy! Balik niyo ba ako? Mga magnanakaw! Akin yan! Hoy! Ibalik niyo yan! Hoy! Akala nila aabutan pa nila tayo? Hindi na tayo maaabutan ng mga pulis na yun. Huwag ka na lang dumaldal. Sagwan ka na lang. Sagwan dito, sagwan doon, sagwan dito, sagwan doon, sagwan di... Pare, nabitawan ko yung sagwan. Anong gagawin natin? Ba problema mo yan. Hindi naman ako bangkero. Hindi bale, magpadala na tayo sa Agos. Ikaw rin. Pwede rin tayo balik ng agos sa pinanggalingan natin. Oo nga no. Kamay dito, kamay doon, kamay dito, kamay doon. Kung hindi, babalik kami doon. Dalawa ba ka mo nagnakaw ng bangka mo? Opo, sir. Ano mga suot nila? Yung isa po, naka-polo jacket na asul na may manggas. Tapos, yung isa naman po, naka-jacket na itiman na mahaba naman ng manggas. Sila na nga. Sila yung hinahanap namin. Sige, umuwi ka na at kami na bahala dito. Mababalik ang bangka mo. Salamat, sir. Sige, mababalik yun. Teka nga pala. Paano nga pala natin may babalik ang bangka nun? Kung hindi natin alam kung saan pupunta yung mga yon. Madali yan, Brownie. Tatatlong isla na lang ang maaari nilang puntahan. Madali na natin silang matutunton. Teka, paano kung sa Isla Muerta sila napunta? Susundan pa ba natin sila doon? Sira ka ba? Kung talaga sa Isla Muerte sila nagpunta at tayo susunod doon, hindi na tayo makakabalik ng buhay dito. Huwag ka rin naman pala eh. Oy, Brownie. Nagsisiguro lang ako. Pare, Hmm. sabi sa'yo makakarating din tayo dito kahit na hindi sumasagwan. Dahil dyan sa Agos. Anong lugar to? Hindi na importante yun. Ang mahalaga ngayon, ligtas na tayo sa pulis. Tara! Ano ginagawa mo? Iwan mo na itong bangka. Huwag! Kung kailanganin natin to. Matibay kaya to? Matibay. Tara. Uy, maganda yan ah. Bakit? Wala. Namimili lang ang dadaanan.
Bakit? Kabisado mo ba to? Hindi. Eh bakit mamimili ka pa ng dadaanan? Dito na lang tayo. O, sige. Dapat naman talaga, dito tayo. Pare! Pare! Dito tayo. Diyan ba tayo? Hintay mo ako. Pare! Uy! Uy! Hintay mo ako. Pare! Saan ba tayo pupunta talaga? Pare! Uy! Pare! Magpahinga naman tayo. Pagod na ako eh. Kanina ka pa pahinga ng pahinga eh. Ngayon pa lang tayo magpapahinga eh. Hindi magpahinga ka kung gusto mo. Teka. Saan ba tayo talaga pupunta? Hindi ko alam. Pero kung naiinip ka, pwede ka na mauna. Tinatanong ko lang eh. Teka. Kung hindi mo alam kung saan tayo pupunta, kung bumalik na lang tayo. Eh, ba't isama mo ako? Kung gusto mo bumalik ka mag-isa mo. Nagsasuggest lang eh. Hindi ka na! Sabi sa'yo, bumalik na tayo eh. Dali! Tara na! Kanino yan? Sa akin. May baril ka pala, ba't pinabayaan mo bugbog pa tayo? Halika na, baka bumangon pa yan. Ano? Teka, saan tayo pupunta? Nanggaling na tayo dyan ah. Sumunod ka na lang. Ha? Ha? Mac? Baka pera yan. At saka yung kopa na ginto, yung ginagamit ng pare. Tignan mo ugali nito. Patay na nga yung tao, nanakawan mo pa. Eh, hindi naman niya pakikinabangan na yan eh. Oo nga, no? Teka, sandali. Ako nakakita. Ako magbubukas. Oras sa tama ang kutob ko na pera ang laman yan. At sweldo tayong dalawa. Buksan mo na. Sana pera. Sige na, buksan mo na. Napatay mo ba? Madali na malaman kung napatay ko.
Lapitan mo. Hawakan mo. Kung tukain ka, nabuhay. Lagi na lang ganyan ang sinasabi nyo. Ngunit hanggang ngayon, wala pa rin nangyayari sa mga pangako nyo. Ginagawa po namin ang lahat ng aming magagawa. Kung ginagawa nyo ang lahat, sana noong pa'y nakita na ang paring nawawala. Lahat ng paring pinadadala namin, sa islang nasasakupan nyo'y nakakarating. Bukod tangi, sa Isla Muerte hindi. Baka may tinatago kayong lihim, Hepe. Kailanman, hindi ko inugaling magtago ng kahit ano. Sana'y totoo. Dahil kung hindi, ako mismo ang magrereklamo sa mga nakakataas sa simbahan. At pag nagkataon, kayong mananagot. Paalam. Uy, pare! Dali, sabi natin sa nanay! Father, magandang umaga ho, Father. Magandang araw, Father. Nay, may paring dumarating! Magandang araw, Padre. Kung paano kayo nakarating dito, hindi ko na aalamin. Ako po si Rosa, kapitana dito at katiwala sa simbahan. Ako po si Padre... Padre... Padre Roberto, Santo Domingo, E. Abarientos. Pari na ho, basketballista pa. Ano ka mo? Siya ho si Bogart. Ako ho yun. Matagal na hong walang pare dito sa Isla Muerte. Ang ipinagtataka ho namin, kapag nagpapadala ng pare ang simbahan sa kabayanan, walang nakakarating dito. Parang bulang nawawala. Kaya ho, kinuha ko yung mga kagamitan na yan sa simbahan. At wala ho kayong alam na dahilan kung bakit nagkaganon. Meron ho kaming hinala. Ngunit wala hong maglakas loob sa amin na sabihin ang nasa isip namin. Aba, pati ba dito ay uso na rin ang diktadura? Ang ibig kong sabihin wala ho kayong karapatang magsalita. Malupit si Tata. Kamatayan ang parusa sa mga sumusuway sa kanyang kagustuhan. Sino naman ho si Tatan? Siya ang pinuno ng kulto. At lahat ng mga kasapi naniniwala sa kanyang siyang Diyos dito. Ano pa ba gusto mo? Mga kababayan, mari ba, makinig lang kayo. Kasi meron lang... Hoy! Hindi nyo ba naririnig si Aling Rosa? Wala kayong galang, Ano? Maraming salamat sa inyong lahat. Pinakikilala ko sa inyo ang matagal na nating pinakamimithing pare na dumating sa ating nayon. Si Padre Roberto Santo Domingo. Padre, namali yata kayo ng pasok. Bueno, nandito na rin lang kayo. Ba't di nyo pa kami samahan? Tutal, hawak ko naman ang lugar na ito. Pare, dahan-dahan ka ng pagsasalita. Baka hindi mo kilala kung sino to katabi ko. Pwede ko bang hindi makilala to? Di ba pari ka? Alam mo, bawal sa amin na naka-duster Marami akong pantalon. Gusto mong pahiramin kita?
Naku, pasensya na kayo, Padre. Pati kayo'y napaaway. Mga lasing lang yung mga yan. Pero ang galing nyo, Padre. Ay, ikaw din. Salamat ho. Father, ako rin humingi ng paumanhin sa nangyari. Walang anuman. Maawa ka sa akin. Tatang, maawa ka sa akin. Napatay ang 4 na matatapat kong alagad ng dahil sa kapabayaan mo. Wala akong kasalanan. Wala akong alam sa nangyari. Ninakaw nilang bangka ko. Hindi ko nga alam kung paano sila napatpat dito. Noong tanggapin kita para maging alagad ko, at nang binyagan kita, alam mo ang batas na sinusunod natin. Buhay sa buhay! Buhay sa buhay! Buhay sa buhay! Buhay sa buhay! Patawarin mo na ako. Naging matapat naman ako sa'yo. Buhay sa buhay! 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 Malaki ang pananagutan mo sa mga asawa, anak, kapatid at magulang ng 4 nating kasamahang napatay. Sila ang magpapasya. Salamat. Father? Father, wag ho sana kayong magagalit. May itatanong lang ho ako sa inyo. Masama ho bang humanga sa isang pare at ialay ang kanyang sarili? Hindi naman. Father, para ho yatang minamalat kayo. Dala lang yan ang pagkakasuntok sa lalamunan ko. Pwede ho bang tumabi sa inyo, Father? Oo naman.
Para ho yatang lumaki kayo. Oo. Dala lang ng pagkakasuntok sa akin. Namaga ang katawan ko. Masakit nga eh. Gaya ng sinabi niyo, hindi masama itong gagawin ko. Kaya, hayaan niyong tanggalin ko ang sakit ng katawan niyo. Pwede ba kayong mahalikan, Father? Pwede. Ipikit mo lang iyong mga mata. Ba't kailangan nakapikit pa? Para mutual ang feeling. Napaka-romantiko niyo naman, Father. Ayan, nakapikit ng mga mata ko. Aray naman! Ay, sorry. Patay. Father? Sino ito? Ako! Tabi, oh. Tabi lang muna. Makikiral lang, sandali, oh. Excuse me. Tabi, oh. Sir, patay. Kayong dalawa, Sir. Yes, sir. pumunta kayo sa Isla Muerte. Huh? Ano? Mag-imbestiga kayo. At wag na wag kayong babalik dito na wala kahit nakatiting na impormasyon. Hindi lamang sa patayan ngayon, kundi pati na rin sa mga nawawalang pare. Maliwanag. Yes, sir. Aling Rosa, malayo pa ho ba? Malapit na tayo. Nakikita mo yung bahay na puting yon. Yon ang bahay ni Don Sebastian. Naku! Ano yan? Sirena! Hindi Serena yan. Yan ang anak ni Don Sebastian. Ano Sirena? Oh, di ba? Ang ganda-ganda ng anak ni Don Sebastian. Yun ho ba? Father, Aling Rosa, maiwan na ho ako. Oh, bakit? Para ako nasisisik eh. Nahihilo ko. Apat. Father? Sige, iho. Magpahinga ka muna dyan at kami na papasok dun sa loob. Ah. Ano? Sige. Mauna na kayo. Oh, tayo na, Padre. Tayo na. Sige. Ano mga pangalan nyo? Nina, Susan, Joy, Bea, Kathy, Nika, Ang dami. Ikaw, anong pangalan mo? Hilda. Ikaw? Bogart. Ang ganda, no? Lord, thanks for all the graces. Bagamat natutuwa ako sa ginawa ninyong pagbawi sa simbahan. Nag-aalala rin ako sa gulong maaaring mangyari kapag naalaman nito ni Tata Negro. Kilala niyo ho si Tata. Walang hindi nakakakilala sa kanya. Bagamat masama sa kalooban ko, hinihiling ko umalis na kayo rito sa Isla Muerte. Ayaw na ayaw ni Tata Negro na mayroong makapasok dito ibang taon, lalo-lalo na isang paring katulad mo. Hindi ko magagawa yan, Don Sebastian. Wala akong karapatan para talikuran mga taga-Isla Muerte. Dahil lamang sa tinatawag niyong Tata. Hindi mo lubusang kilala si Tata. Sino ho ba talaga siya?
na sila. Magandang araw, Padre. Ano po? Buti naman at nakarating kayo. Kanina ko pa kayo hinihintay. Padre, saan niyo gustong umpisahan linisin tong simbahan? Kahit saan, pwede naman ho eh. Kami ho doon sa altar. Tara. Sige, dito kami. Ako na magdadala nito. Sabi ko, ako na magdadala nito. Tanggalin mo yun, oh. Yun. Eto na ho yung pinapakuha niyo sa akin. Oh, ilagay mo dyan. Maiwanan muna kita dito at doon ako, ha? Aha. Saan ilalagay ito? Hello? Saan ko ilalagay ito? Akin na. Huwag na. Mapapagod ka pa eh. Yan. Oo! Saan mo gusto ilagay? Dito? Akala ko suplada ka eh. Hindi. Mainit lang ang ulo ko noon. Kasi konti lang ang huli namin eh. Pasensya ka na ha. Okay lang. Pasensya na po kayo, Padre Roberto. Napabayaan itong simbahan kaya malaki ang kailangang ayusin. Hindi na bale. Maayos din natin to. Nagpapasalamat nga ako at may mga katulad yung pa nagmamalasakit. Tungkulin po namin yun. At isa pa, kailangan maayos ang simbahan para sa misa na gaganapin sa linggo. Alin? Yun hong misa sa linggo. Oo. Magmimisa dito yung pare sa linggo. Hindi ho. Kayo ho ang sinasabi ko. Sa una ninyong magmimisa. Oo nga. Sabi ko magmimisa ako dito sa linggo. Father, pwede yung mangumpisal? Ano yun, anak? Gusto ko ho sana humingi ng advice. Kasi ho, may napupusuan ho akong babae. Pero malayo ang aming agwat. Ano ang ibig mong sabihin, anak? Mahirap po siyang abutin. Pero nararamdaman ko na mahal ko na siya kagad. Kahit nakailan lang kami nagkakilala. Yun yung tinatawag sa English na love at first sight. Masama ho ba yun? Hindi naman. Pero kung talagang mahal mo siya, ipakita mo hindi lang sa salita, kung hindi sa gawa. At ang pinaka-importante sa lahat, wag na wag mo siyang lolokohin. Uy, naku, hindi naman ako marunong manloko. Sa katunayan nga ho, ngayon lang ako magmamahal ng babae. Totoo? Totoo! Kung ganon, magdasal ka ng isang daang ama namin. Dami naman. Alam niyo ba ang mangyayaring gulo? Kapag nalaman ni Tata Negro, ang ginagawa ninyong pagkonsinti at pagtulong sa dalawang yon. Lagi ba tayo matatakot ng ganito, Papa? Hindi ba kayo nagsasawa na ang bawat gawin natin, bawat galaw natin, bawat sabihin natin, kailangan matakot tayo sa kanyang igaganti? Hindi ako natatakot, Bilen. Ako namumuno rito. Ang inaalala ko lamang, kapag nalaman ni Tata Negro na kayo mismo ang kumakalaban sa kanya, baka kung ano ang gawin sa inyo. Mas gugustuhin kong maging sunod-sunod ang kay Tata Negro. Kapalit ng katahimikan ng Isla Muerte. Walang silbi ang katahimikan kung lahat tayo matatakot. Sa aking palagay, si Padre Roberto lamang ang magiging gabay ng lugar na ito upang tumahimik.
Kaya ano man ang mangyari, Papa, tutulong ako sa kanilang dalawa para maibalik natin ang dating buhay natin dito. Ikaw, hindi ka ba susunod? Pwede ba, Chong? Pwede. Matigas din ang ulo mo yan. Sige. Bogart, bakit gising ka pa? Hindi ako dalawin ng antok eh. Ikaw, ba't ganyan ang suot mo? Mamaya may makakita sa ibang tao. Ngayon pa lang madidal tayo. Eh, ba't hindi ka pa matulog? Ang sabi ko, hindi ako makakatulog. Dahil kanina ko pa iniisip yung sinabi sa atin ni Don Sebastian. Dapat nga siguro umalis na tayo sa lugar na to eh. Saan naman tayo pupunta? Kahit saan. Kahit saan. Maraming pulis naghahanap sa atin. Dito, kahit papano, wala nakakakilala sa atin. Saka malayo tayo sa gulo. Anong malayo sa gulo? Eh pagdating natin dito, gulo sumalubong sa atin. Kahit na. Buhay naman tayo. Eh kung umalis tayo dito at nahuli tayo ng mga pulis, salvage ang pinakamababang sentensya sa atin. Ganun ba yun? Ganun yun. Ang ibig mo sabihin, hindi na tayo talaga makakaalis dito? Magpapalamig muna tayo. At mabuti dito. Nakakatulong tayo sa mga tao. Yun nga iniisip ko eh. Oras na mabuko nila na hindi ka tunay na pare. Isang bayan ang sasalbid sa atin dito. Oras na mangyari yun, isa lang ang dapat sisihin. Sino? Uy, sino? Ikaw! Ako na naman. Basta, mag-iisip ako ng paraan kung paano ako makakaalis dito. Dalhin niyo sila sa akin ng buhay. Pag may tumutol, ipakilala niyo sa kanila na kayo'y mga alagad ni Tatan. Masusunod sa atin! Berting! Berting, gumising ka! Gumising ka! Ano ba? Berting! Ano? Aray! Aray! Berting, halika! Bilis mo! Bilis mo! Bitawan mo nga ako. Hindi mo na pilay eh. O ano? Lumapit ka! Ano na naman to? Lapit mo yung mukha mo! Ano nakita mo? Tao. Marami. Alam mo kung bakit maraming tao? Hindi. Naghihintay sila ng misa. Eh, anong pakialam ko ron? Anong pakialam mo? Halika. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba? Dapat kasama ka ni Father. Kaya na niya mag-isa yan. Mga kapatid, ang pag-iimbot, lalong-lalo ng paghihigante, ay alisin niyo sa inyong isipan. Ano mang sakit o pagsubok ang dumating sa inyong buhay. Kapag taus-puso ang pananampalataya niya sa Diyos, kayo'y magiging matatag at hindi maaring ikupo ng sinuman. Kaya tandaan niyo mga kapatid, Padre Roberto! mga kapatid, huminahon kayong lahat. Magsupo kayo. Aling Rosa, kayo na bahala sa mga tao. Opo, Padre.
Mag-iingat ka, ha? Mga kanayon! Dito tayo! Bilisan nyo! Bilisan kayo! Bilisan nyo! Huwag na kayo magdamay na iba pang tao. Anong kailangan nyo? Alin yan? Di ba yung hinahabol natin? Pahuli na natin! Hindi nga pwede. Baka hindi tayo maintindihan dito ng mga tao. Eh, hindi naman totoo pare yan! Brownie, tayo alam natin. Pero yung mga taga-baryo, alam na nila. Sige, lakad! Bob, saan pupunta? Sige! Kapag nagpilit kayong dalhin silang dalawa, hindi kayo makakarating sa pinanggalingan ninyo. Utos sa amin to ni Tata. At inuutusan ko rin kayo. Sabihin mo kay Tata na ako ang kausapin. At huwag siya magdamay na walang malay. Naintindihan nyo? Ay na! Halika. Halika na. Maraming salamat, ho. Maraming salamat din, ho. Walang anuman. Meron lang akong gustong itanong sa inyong dalawa. Ano ho yun? Nang dumating kayo rito, napaaway kayo sa beer house. At ang balita sa akin, dinurong ninyo ang mga mukha ng inyong mga kalaban. Pero hindi ako naniwala. Pero ngayong ako nakakita kung paano kayo makipaglaban sa mga tauhan ni Tatan. Totoong pari ka ba? Anong klase ang pagkatao mo? Berting, buko na tayo. Mabuti pa. Aminin na natin. Pag yan ang nagalit sa atin, pira-piraso tayo. Anong sasabihin ko? Yung totoo. Don Sebastian. Takas mo ako sa bilangguan. Si Bogart. Aksidente lang ho pagkikita namin. At kung nagpanggap man kami, wala kaming masamang intensyon. Alam ko. At naiintindihan ko na hindi lahat ng nabibilanggo ay masama. Kung ano man ang intensyon ninyo, ay hindi ko naaalamin. Dahil nakikita ko naman sa inyo na pareho kayong mabuting tao. Dahil kung hindi, ay hindi ninyo isusugal ang inyong sarili nang dahil lamang sa mga taga rito. I'm sorry. Sabi ko, I'm sorry. Sigurado ba kayo?
Yes, sir. Kitang-kita namin mismo ang gulo. Pati nga kami, napalaban eh. Masyado nga lang kung napakarami kalaban kaya medyo napatras kami. Eh, sino naman ang mga nakita niyong dumating? Sir, mga tauhan ni Tatan. Nasaan si Mulong? Pinuntahan ho si Marisa sa bayan. Wala akong ama. Wala akong kapatid. Ako ang Diyos at Panginoon. Isang tuwirang paglabag ang ginawa nila sa akin sa pagtulong sa dalawang yon. At wala pang nagkasala sa Panginoon na hindi pinarusahan. Mabuti dumating ka na. Kanina pa kita hinihintay. O, anong kailangan mo? Hindi na ako tatagal. Aalis na ako sa lugar na to. Hoy! Hindi ka ba sasama talaga? Hindi. Huwag mo ako sisisihin pag napatay ka rito. Paano kita sisisihin? Patay na ako. O nga, no? Sige! Hindi ka sasama talaga? Hindi nga. Talaga? Sinabi ng hindi eh. Goodbye, Berting! Don Sebastian, Magandang araw, Bogart. magandang araw ho. Sige, alis na ako. Mukhang may pupuntahan ka. Juan? Wala. Susunduin sana kita kasi alam ko padating ka eh. Tuloy kayo. Magandang araw. Magandang araw, Padre Roberto. Magandang araw din ho. Ano ho sadya niyo? Alam mo, nagpunta ako rito para sabihin sa iyo isang lihim na matagal ko nang iniingatan. Lihim? Anong lihim yun? Anak ko si Tatan. Mahal na mahal niya ang kanyang ina. Kaya hindi niya natanggap ang pagkamatay nito. Simula noon, lagi na lamang siyang tahimik at nag-iisa. At kuminsan, pabulong-bulong sa kanyang sarili. Hindi ko naman siya iniintindi dahil sa pag-aakala kong nililibang lamang niya ang kanyang sarili sa pagkamatay ng kanyang ina. Dati siyang sakristan. Pangarap pa nga niyang magpare nun eh. Pero magmula nang namatay ang aming ina, tuluyan na niyang kilalamutan ang kanyang pananampalataya. Kung anak niyo si Tata Negro, ba't hindi niyo siya kausapin para tuluyan na matigil ang gulong ito? Sinubo ko na yan, Padre. Pero ayaw niya makinig. Hindi na siya ang dati si Marco. Sapagkat naniniwala siyang siya na ang Diyos. Kung ganun, dapat ipagbigay alam niyo na sa may kapangyarihan ng lahat. At sila nang bahala humuli kay Tata. Anak ko pa rin siya, Padre. Kung naging masama man siya, ayokong ako maging dahilan ng kanyang kapahamakan. Nasaan kaya si Bogart? Hindi rin namin alam eh. Tanong na lang natin sa kanila. Nakita niyo ba si Bogart? Hindi. Di ba ikaw ang kasama? Oo, pero nawala eh. Kanina ko pa hinahanap. Baka nasa tabi. Tignan mo doon sa dagat. Salamat. Belen? Hmm? Akala ko magkagalit ka sa ginawa kong pagsisinungaling. Hindi naman. Ano lang siguro na bigla ako. Biruin mo naman pag nakikita tayo. Pamano-mano pa ako sa'yo. Yun naman pala, hindi ka totoong pare. Ba't kasi naisipan mong magpanggap? Yun lang ang tanging paraan para hindi nila malaman ang pagkante ko. Gusto ko na nga magbagong buhay eh.
Kaya lang, umalis ako sa gulo. Gulo pa rin ang dadatnan ko. Di nagsisisi ka na. Hindi naman. Nakita niyo ba si Bogart? Ako hindi ko alam. Talaga bang hindi niyo nakita? Hindi. Patay. Bogart, ano ginagawa mo dyan? Kanina pa kita hinahanap. Good morning. Good morning. Nalibang kasi ako sa paninisid ng perla. Anong perla? Patay tayo? Ibang perlas ang sinisisid mo. Hindi nga pala perlas. Halaan, kamag-anak ng tahong. Ah, ganon. Hilda! Hilda, nagbibiro lang ako. Sige. Pag-usapan natin ang pagkatao mo. Marami kasi akong hindi alam tungkol sa'yo eh. Talaga bang gusto mong malaman? Pumikit ka. Bakit? Akala ko gusto mong malaman ang pagkatao ko. Oo, pero... Pumikit ka. Sige. Pumikit ka. Hindi ba gusto mo malaman ang pagkatao ko? Pikit. May kailangan pa ba kayo doon, Sebastian? Wala na siguro. Pwede na ako umalis. Pwede na. May lalakarin pa ako bukas na maaga eh. O, sige. Mag-ingat ka, ha? Sige po. Salamat. Papa, saan kayo pupunta? Ba't hindi pa kayo kumain? Meron lang akong kakausapin sa labas. Babalik ako kaagad. Kumain na kayo, ha? Sige. Chong! Chong! Kuya? Kayo na naman! Hindi nyo na kinalang ang simbahan. Away na naman ang gusto nyo. Nagpunta kami rito para sabihin sa inyo. Na ano? Nalaman namin ang ginawang pagdukot ni Tat kay Don Sebastian, Hilda at Belen. Napag-usapan namin na oras na upang matigil ang kalupitan ni Tatan sa Isla Muerte. Tutulong kami sa inyo. Sabi sa'yo eh, mabait ang mga taga rito eh. Tumahimik ka nga dyan. Aling Rosa, kayo na ho bahala sa simbahan. Mag-iingat kayo. Aling Rosa, huwag kayong mag-alala. Alam kong pasikot-sikot sa Isla Muerte. Wala kang kasi sama, Marco. Ang ayaw maniwala sa kapangyarihan ng Panginoon ay isang baliw na dapat parusahan ng hindi pamarisan. Hindi ka Diyos! Ako ang Diyos.
Ako ang Panginoon at hindi kita ama. Ako, si Tata, ang nag-iisang Panginoon. Simula ng kaparusahan sa mga taong ayaw sumunod kay Tata. Ligawan ang parusa. Magkakalaw sa inyo! Hindi papatayin ko to! Bogart! Ador! Kalagan sila! Bogart! Sige, mauna na kayo! Halina kayo! Wala susunod! Bilis! Huwag pababayaan makalabas ng isla mo at mga yan! Bogart! Kasing! Kinakailangan hiwa-hiwalay pa. Dahil natitiyak na kahit saan tayo magsuot, masusundan tayo ng anak ko. Linda, tayo na. O Bogart, saan ka? Sama ako sa kanila. Doon ka. Tara! Doon tayo. Dali! Dito muna kayo. Saan kayo pupunta? Basta't huwag kayong alis dito. Dito ka lang ah. Basta kahit anong mangyari, huwag kang aalis dito.
Umalis ka dyan! Hindi ako aalis. Umalis ka dyan! Kung papatayin mo siya, patayin mo na rin ako. Pero hindi ako aalis dito. Patawarin niyo ako.
Sir, sila yung mga takas na tinawag sa akin. Pare, buko tayo. Don Sebastian, kailangan sumama sila sa amin. Malaki ang utang na loob ng mga taga-Islam Norte sa kanilang dalawa. At naniniwala akong hindi sila mga kriminal. Kung hindi dahil sa kanila, hanggang ngayon ay wala pang katahimikan dito. Kung ano man ang nagawa nila, Hepe, natityo kung may mabigat na dahilan. Kaya nakikiusap ako sa inyo. Pabayaan nyo na silang dalawa rito. At ako na mananagot. Bueno, pagbibigyan ko ang kahilingan ninyo. Yun ay kung gagawin ng dalawang ito ang gusto kong mangyari. Ipagpatuloy nyo ang sinimulan nyo rito. At buhat sa araw na ito, kayo ang itinatalaga kong tagapagbantay sa katahimikan ng lugar na ito. Maliwanag? Kahit ano, sir. Basta't kaya namin. Pero sir, Wala kayong nakitang pinaghahanap na takas dito. Maliwanag. Naintindihan niyo sinabi ko? yes, sir. Salamat ho. Walang anuman. Salamat, Hepe. Basta't kayo, Don Sebastian. Salamat din, sir. Salamat din. Salamat din sa inyong dalawa. Lalakad na kami. Sige. Ano pang hinihintay mo? Bakit? Bueno, kayong... Mga loko ito. Hoy! Sino nagbigay ng pahintulot sa inyo na halikan mo yung anak ko at saka yung pamangkin ko, ha? Hoy! Hindi niyo ba ako naririnig? Ang sabi ko, bakit mo hinahalikan ng anak ko at yung pamangkin ko? Ha? Sexy mo sinta.